Ang Phoenix Fuel Masters daw ngayon at itong Titan Ultra ay ready na mag-usap para dito matuloy na itong trade kay Joshua Monson at baka itong Magnolia Hotshots ay masama daw dito sa usapan. So ang mangyayari daw, itong si Joshua Monson mapupunta dito sa Phoenix Fuel Masters at ito namang si Chris Kuhn ay madadala dito sa Titan Ultra. At ito namang Magnolia Hotshots, isang draft pick mula dito sa Titan Ultra. Sa Magnolia, kung titignan ninyo, wala silang player na makukuha, ay papalit si Chris Kuhn. Pero okay lang yan kung draft pick naman yung magiging kapalit. So dito lang daw sa draft hahanap ng player itong si Coach Tenorio. Kung sa bagay, maganda naman yung nagiging galaw ng Magnolia ngayon kahit hindi nabibigyan ng playing time to si Chris Kuhn. So okay lang kahit hindi siya kasama, kahit wala na siya doon sa lineup nila. At yan din siguro dahilan. At yan ang tinitignan ng Magnolia kung bakit sa kasalukuyan ay sa tingin nila okay na yung ganitong sitwasyon. Wala rin naman tayong nakikita na magiging problema dito sa panig ng kanilang rotation dahil sanay naman itong Magnolia na ganito talaga yung kanilang magiging rotation ng mga players. So for the meantime, parang ito magiging maganda para dito sa Hotshots na makakuha ng draft pick mula dito sa Titan Ultra. At alam ko naman na itong Titan Ultra, ayan din yung pinaplano nila, napalakasin yung lineup nila at kung makukuha nila muli ito si Chris Kuhn, maganda yan para sa lineup nila. Samantala naman itong si lineup naman ng Phoenix, kung makukuha nila si Monson, at least magkakaroon sila ng isa pang scorer na magagamit dito na makakasama ni Richie Rivero. At yan yung dahilan kung bakit itong 3-team play na ito matatawag natin na isa sa mga pinakabalanse na pwedeng maganap dito sa PBA. At yan din ang dahilan kung bakit ngayon itong PBA talaga ay sa tingin ko ay matutuwa sila dito sa ganitong klaseng trade dahil lahat ng tatlong teams ay pare-pareho na makikinabang. Samantala naman itong PBA daw ay pinag-aaralan na ngayon yung pagdagdag pa ng iba pang kuponan. Hindi yung pagbili dito sa mga tinatawag na farm teams, kundi yung pagdagdag talaga. Mukhang meron daw mga kumpanya na gustong sumali sa PBA at ang PBA naman gustong umabot ng hanggang 16 yung mga teams dito. At yan din daw ang dahilan kung bakit ngayon itong PBA ay masinsinan yung pag-uusap sa mga iba't ibang kumpanya para sumali na dito sa liga. As it is, dito nga ngayong PBA, sa tingin ko, papayag talaga yan provided na yung mga sasaling kumpanya dito ay makapasa dito sa mga technical at financial requirements na binibigay o hinahanda ng PBA. Siyempre, gusto man ng PBA na magkaroon ng mas maraming ball clubs ay hindi sila papayag kung yung team na sasali ay hindi naman kayang tugunan yung mga specifications na kinakailangan ng PBA. Siyempre, mahirap bumuo ng basketball team at mag-maintain na milyon-milyon na kinakailangan gastusin dyan. At gusto siguraduhin ng PBA na yung mga teams na mag-apply ay merong tinatawag na financial muscle para magawa ito. Tignan nyo na lang itong Converge Fiber Access, nakasali sa PBA at obviously, kaya nila financially. Tignan nyo naman yung mga ibang mga kumpanya din na gusto sana sumali sa PBA pero hindi tinatanggap na sa pananaw ng PBA ay hindi nila kakayanin o hindi sila nakapasa doon sa mga requirements na hinihiling ng liga. Kaya nga ngayon, ito ang nangyari. Pero so far, itong balita natin, may mga malalaking kumpanya talaga na determinado raw na pumasok sa PBA dahil una-una, alam nila na popular ang liga. Pangalawa, talagang sabihin natin maraming mga sportsmen dito sa bansa natin na gusto talaga na makapag-compete dito sa PBA. Dahil syempre, yan pa rin ang Premier Basketball League dito sa atin. At yan ang dahilan kung ba't may mga companies na gusto talaga sumali.